Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, welcome back sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, at bumabati ng magandang gabi dito around Middle East. Magandang umaga po dyan sa atin sa Pilipinas. Kumusta na po ang lahat, lalo ng ating mga OFW yan. Sana nasa mabuting kalagayan tayong lahat. So, gawan lang po natin ang panibagong reaction video, itong bagong love team dito sa Kabisnes Official, itong si Kayla at saka si Bong. At bago po natin yan umpisahan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakiclick ng subscribe button dyan at isali na rin po yung notification bell para updated po tayo lahat sa aking mga nire-reactionan dito sa Kabisnes Official Papa Dins TV. At huwag nating kalimutang suportahan ang ating Kabisnes family, Kabisnes Official Papa Dins TV. So gawan lang po natin ang maiksing reaction. Ito, bagong love team nga dito sa Kabisnes. So, as usual, paglabas nito, paglabas na on time talaga nito ay mayroon agad tayong wala pa nga, hindi pa nga itong na i-upload ni Kabisnes, ay mayroon na tayong nakita at mayroon na tayong nabasang komento galing dito sa kabila. Alam na natin yung kung kanino. Ang pagkasabi ay mental illness plus mental illness daw. Same daw sila. Sira ulo. Same baliw. Yun. Alam niyo na po yan kung sino yung nagsabi dyan. So, ngayon, nandito na si Bong kila Kabisnes. Nandito na rin at mayroon ng kumbaga, nakikita nila siguro napanood nila yung pagbalik ni Bong doon sa bahay niya kasi kasama nga si Kayla. Ginawan agad yun ng issue. Diba? So, nananahimik lahat dito sa Kabisnes Official. Kami rin mga reactor na nanahimik. Nang umpisa na naman nito, nagngiwat na naman itong sidekick ni Clarice, ang mahaba ang nguso nito. Mahirap lang kasi itong anuhin kasi kaya itong sumasawsaw dito parang kumuha lang ito siya ng views at kumuha din ng subscriber, 'di ba? At yun pa ang sasabihin ay baliw daw sa baliw equals baliw, 'di ba? For your information, ito lang masasabi natin. Hindi totally nabaliw si Kayla. Si Kayla ay na-depress dahil doon sa nangyari sa buhay niya. Na umibig siya tapos niloko lang siya, 'di ba? Yan talagang mahirap, no? Tungkol sa pag-ibig, maraming manloloko, maraming manggagamit, 'di ba? Maraming nagpapaasa. 'Yun ang nangyari kay Kayla. Definitely hindi siya nanggaling sa mga pamilyang baliw, 'di ba? Kasi 'yun lang kumbaga na trauma at nang na-trauma siya at saka na stress, nagkahalo yun. So parang nga ganun, na siya na nagkaroon yung parang, hindi naman siya totally talagang nabaliw. Yung bang nawalaan lang talaga siya ng landas dahil doon sa nangyari sa kanya. Yun. So, dito sa nakita nating pagkukomento na ito, illness daw, mental illness daw plus mental illness, same daw ang pagkasabi nito dito, diba? So ipaano natin doon, no? Kung kayo ang tatanungin, mas gustuhin ko pa yung taong baliw. At least pagkausapin mong matino, kesa sa matino, pagkausapin mo more than pa sa baliw, 'di ba? Kasi ang liit ng kanyang utak na sinasabing
sinasabing ang para bang kalising liit lang or wala talagang laman ang utak. Mabuti pa yung talangka, may utak. 'Di ba? Yun. So, pag sabi nilang baliw daw, ang ibig sabihin, baliw si Bong, nirereto daw na baliw din. Ang totoong baliw, yung nagsabi, ang totoong baliw, yan nag-comment dyan sa live ni ex-wife ni Bong. Ikaw ang totoong baliw, di ba? Pag mag-discriminate ka, pag manlait ka, wagas eh. Noon pa naman ganyan ka manglait. Kahit sila ka-business, nilalait mo eh, di ba? Hindi ka lang pinapatulan kasi ayaw na ayaw ma-open yung YouTube channel mo. Dahil sa ginagawa mong iyan, patuloy ka hanggang ngayon sa paninira. Kasi nga, gusto mo, umangat din yung YouTube channel mo, di ba? Who are you? Diba? Kasi puro kayo kasinungalingan. Puro kayo panggagamit ang pagpapaasa, diba? Ngayon, nandito na si Kayla, diba? Umpisahan na panliligaw ni Bong dito. May issue kayo, diba? Ang dami ninyong sinasabi. Nandyan na sa'yo eh. Andyan na sa'yo, hindi mo pa inayos. Anong sinasabi mo? At ay ngayon, hindi na naman ang pinoproteksyonan mo yung anak mo. Ang sinasabi na naman mo ngayon ay baka masanla lahat ng gamit mo sa bahay mo. Yun na naman ang dahilan. So, by the way, wala tayong doon. Ang inaano natin dito, yung sinasabi nilang baliw nga daw si Kayla. Alam niyo mga kabisnes, mga kapapi, mas gustuhin ko pa si Kayla kahit sasabihin nilang baliw. Alam mo kung bakit? Alam niyo kung bakit, mga kabisnes, mga kapapi? Hindi siya bastos eh. Marunong siyang gumalang. Alam niya kahit hindi siya, kung siguro, halimbawa inano natin, syempre sa ganitong pagkakataon na hindi pa siya totally magaling. Kahit hindi pa siguro siya, pumupunta man siguro siya sa church, pero hindi siya kasing relihiyoso daw ng ex-wife nitong si Bong. Pero hindi siya ugaling demonyo, 'di ba? Wala siyang kaalam-alam, wala siyang kamuwang-muwang kung ano yung pinagsasabi sa kanya. 'Yun ang tao hindi mahilig makisawsaw tulad nitong laging nabuntot ng ex-girlfriend, ang ex-wife kuno ni Bong, 'di ba? So, bakit mo ipagkukumpara? Bakit niyo ikukumpara? Kumbaga, sila ay kinumpara nila na itong sila ay hindi sila baliw. Normal sila. Sa sobra naman ng pagka-normal ninyo, mas higit pa kayo sa talangka na walang utak. Mabuti pa yung talangka, may laman ang utak, 'di ba? Sa sobra lang naman ng normal kayo na hindi katulad ni Kayla. Kasi sinasabi niyong baliw si Kayla eh. At least kahit si Kayla na sinasabi ninyong baliw, marunong rumespeto, marunong makitao, marunong makiusap ng maayos. Kayo, nagsasabi kayo ng baliw. Normal nga kayo sa kanormalan ninyo, nasobrahan na sa kanormalan yung mga utak ninyo, naging wala na talagang laman ang utak ninyo, di ba? We are not comparing our profiles in you. Kung low profiles man kami, we don't care. As long as kami ay totoo. Hindi kami sinungaling tulad ninyo, di ba? So dito kay Kayla, pagsabihan ninyo si Kayla ay may mental illness. Siguro naman naintindihan ninyo kung ano yung ibig sabihin ng mental illness doon sa depression. Diba? Matalino kayo, diba? Dapat alam ninyo ikumpara yung tao na depressed kesa doon sa may mental illness. Kasi yung mental illness, by the way, yung value, may inheritance value yun eh. Value na yun, diba? Yung na-depress lang dahil yung causes ng pagka-value niya, pagka-mental illness niya, dahil doon sa na-depress siya,
magpasalamat ka nga, hindi ka naging tulad ni Kayla na na depress o na mental illness kuno sabi mo. Yan ang pagpapasalamat mo sana. At sana yung sinasabi ninyong mental illness na baliw si Kayla, sana mapunta sa iyo yan para maramdaman mo kung ano yung naramdaman ni Kayla. Hindi niya ginusto yun ang maging ganun siya. Hindi niya ginusto ang ma-depress siya. Nagmahal lang naman siya. Yun ang kinakatakutan nila Mr. Ka-Business mangyari kay Bong. Sa pagpapaasa nitong ex-wife daw niya, napakasalan niya si Bong. Yun ang kinatatakutan nila, ang masobrahan si Bong sa depression. At yun ang kalabasan niya. Ang maging mawala sa sarili. Diba? Kaya naman, sa tuwing magkakaganyan si Bong, laging sagip itong ka-business para si Bong ay hindi matuluyan. Diba? Ganun lang naman yun kasimple, diba? Tapos, sa ganong sitwasyon, sasabihin nyo, baliw na yung tao. Pag baliw si Bong, bakit mo nagustuhan? Pag baliw si Bong, bakit ka nagpupursigi pakasalan na kahit peke? Ngayon sasabihin mo, hindi daw peke ang kasal. It's a prank! Oh, prank na naman daw itong kanilang kasal-kasal. Prank lang daw niya yung mga viewers niya. Hindi talaga ito natatakot sa mga pinagsasabi niya, di ba? So, by the way, kung baliw si Bong, bakit pinipilit mo kinuha dito kay ka-business? Kung alam mo palang baliw bakit ka nagkagusto? Alam mo palang baliw, bakit mo kinuha? Bakit ka nag-reach out kila ka-business? Alam mo pala from the beginning, baliw to di ba? Kung baliw si Bong, mas baliw ka kasi nagustuhan mo di ba? Ngayon, marami na kayong sinasabi, baliw si Bong ngayon dahil wala kang, kumbaga, lugi negosyo mo kay Bong Wala kang nahita, wala kang nahut-hut doon kay Bong. Ngayon, sasabihin mo na, baliw na si Bong. Diba? Dinawit pa talaga nila si Kayla na baliw daw. Kung gugustuhin ko pa, kahit baliw si Kayla, kahit wala siya sa matinong pangingisip niya, marunong siyang rumespeto, marunong siyang magpaalam. Diba? Marunong siya sa sarili niya. Nirerespeto niya yung sarili niya. Alam niyo po kung bakit mga ka-business? Doon na lang sa tanong ni ka-business sa kanya, ano bang estilo ang gusto mong panliligaw sa iyo ni Bong? Yung bibigyan ka ng bulaklak at tsokolate? Hindi po. Gusto ko po yung haharanahan ako ni Bong. So it means, ano yun? May respeto siya sa sarili niya. Kung karamihan kasi sa atin, mga kababaihan ay isang kita pa lang o isang pagkakilala pa lang ay bumigay na talaga. Bumigay na agad. Diba? Karamihan naman talaga sa mga babae ganun. Hindi ko po sinasabi lahat po, pero sorry po pasingtabi po sa mga babae natin ay matitino. Mayroon din naman talagang babae, isang kita pa lang ay bumigay na agad, kumbaga bumukaka na. Diba yan na yan, karamihan talaga yan. Kahit po dito sa amin, dito po sa abroad, dito mismo sa Middle East, isang meeting pa lang sa lalaki, bumukaka na yan. Yan po, kahit saan po yan diba mga ka-business, mga kapapi. Pasingtabi po sa lahat ng mga na kababaihan na matitino at nagmahal ng totoo at nagmahal ng isa lang lalaki sa mundo. Diba? So, yun na nga ang sinasabi natin Ngayon, baliw na sa paningin nila si Bong. Lumalabas na sa bunganga nila na baliw na itong si Bong, di ba? Andyan na sa'yo Nabaliw lang naman si Bong sa'yo di ba? Nabaliw lang siya dahil sa'yo, di ba? Yun sana ang ilagay mo sa isip mo. Andyan na sa'yo, hindi mo pa inayos. Nagsawa ka kasi agad sa pangungugali ni Bong, di ba? Alam mo naman yan, noon pa Wala yan kung ano mapupunta sa kamay niya o mapupunta sa kanya. Isinasanla niya yan. From that beginning, alam mo na yung pangungugali ni Bong. Bakit mo ginusto? Baliw ka rin, diba? Mas baliw ka kaysa sa kanya kasi alam mo na yung pangungugali. Ba't mo ginusto?
'Diba? Tapos sasabihin, ay, for the content lang yung kasal, for the content ko lang naman si Bong, kaya ko siya kinuha. Tapos pagsasabihan ka na manggagamit, nagagalit, 'diba? At dito sa paglalab team ni Bong at saka ni Kayla. Oo naman po, at ito yung umpisa sa love team. Hindi naman po natin mapi-place kung talagang si Bong ay magugustuhan niya si Kayla o hindi niya magugustuhan dito sa paglalab team nila. At nakita naman po natin na talagang ang pagbabago at pag-i-improve ni Kayla sa kanyang sarili. Pinapakita niya kung paano siya nagbago, kung paano na siyang bumabalik sa normal niyang pagkatao. Kumbaga, sa pananalita lang ni Kayla ay lahat ay mayroong kabuluhan. Kumbaga, ay hindi nga makapaniwala si Mr. and Mrs. Kabisnes dito sa lumalabas sa mga sinasabi ni Kayla na kung gaano siya magsalita, kung gaano siya marespeto, kung paano niya nirerespeto rin yung sarili niya, na magpaliwanag siya doon kay Kabisnes. Doon lang naman sa sinabi niya, gusto ko po ay haharanahin ako ni Bong. Patay tayo dyan, hindi pa naman marunong. Bong, mag-practice ka ng kumanta kasi yan ang gusto ni Kayla. Kumbaga kahit sa makalumang panahon na ang gusto ni Kayla. Pero parang kasing nakakaantig, parang kasing nakakaano ng puso kasi alam niya yung mga sitwasyon na ganon. Gusto niya yung ganon na pamamaraan. Kumbaga, nirespetuhin na, yung respetong panliligaw yung gusto ni Kayla. Hindi ba? Yung haranahan siya. At binanggit pa to niya, gusto daw niya mag first date sila ni Bong, ay sila lang. May chaperon naman daw, pero kumbaga ay malayo siguro, may chaperon man, pero yung hindi siguro nakakaano sa kanila dahil alam mo naman si Bong mahiyain. At siyempre si Kayla mahiyain din. Siyempre, kumbaga, kung gusto nila yung mayroon silang personal na na sila lang. At sinabi ni Kabisnes, bakit naman kayo lang sa kung magde-date kayo? Ay hindi natin alam kasi yung tumawa lang si Kayla. Yun nga at napatawa na lang sila Mr. and Mrs. Kabisnes sa mga sinasagot ni Kayla sa kanilang tanong. So yan ba yung sinasabi ninyong baliw? Kung sumagot lang naman si Kayla ay nasa utok niya. Nasa puso niya kung siyang sumasagot. Dito, lumalabas yung sagot ni Kayla at saka dito sa puso niya. So, ibig sabihin, ang nagsabing may mental illness si Kayla, you are more than her. Diba? Ganun lang yung kasimple. Diba? Kumbaga, ay lumabas na kayo ay nag-umapaw sa galit dahil si Bong pinartner doon sa baliw. At least yung baliw may isip at may puso. 'Di ba? Kayo, may dito ba kayo at dito? Ang alam lang naman ninyo, ganun ng ganun. 'Di ba? Yun lang para kalabanin ang Kabisnes official, ang Kabisnes family at ang Papa Lins TV. Yun lang naman ang alam ninyo, 'di ba? So ngayon, yan, discrimination ang tawag dyan. Panlalait ang sinasabi ninyong baliw si Kayla at baliw rin si Bong. O ngayon, ibabalik namin sa inyo yung pagkabaliw ng dalawa. Kayo yung baliw. Kasi si Kayla, kung magsasalita, hindi na lang basta magsalita ng kanyang sinasabi at humalakhak dito nang galing at galing dito. Diba? Yan siguro din kaya napahanga si Bong sa kanya kasi pag magsalita si Kayla ay galing sa puso, hindi lang galing sa bunganga. Galing sa puso at isip niya. Kung to talagang baliw siya, hindi na sana siya magsalita ng kung ano yung dapat, kung ano yung tinatanong ni Kabisnes sa kanya. Ay mapatulala si Kabisnes sa tanong ni Kabisnes, mapatulala si Kabisnes sa tanong niya. At sa sagot niya kay Kabisnes. Diba? Hindi makapaniwala si Kabisnes na ganun si Kayla sumagot. Ganun siya kalalim kung sumagot. Ganun siya katalino kung sumagot. Diba? Yun ang sinasabi. Baliw nga. Pero dito, pag sumagot at saka dito. Yun ang sinasabi nilang baliw daw si Kayla. Pero pag sumagot, galing sa puso at sa isip. Diba? So, saan ka makakita ng baliw ganun? Diba? At saka, tingnan mo lang naman.
ang ganda ng mukha ni Kayla, 'di ba? Doon lang naman nabighani si Bong kung makatitig lang naman si Bong kay Kayla. Kaya gusto na niya itong lamunin. Dati na nakita natin, talagang hindi nagka-interest si Bong nung first na nakita nitong si Kayla. Hindi siya nagka-interest dito. Pero ngayon, nung nakita niya for this second time around, nakita niya si Kayla, nagulat siya. Kasi lumabas kasi yung ganda ni Kayla. Kasi although kahit morena siya, pero lumabas pa rin ang tunay niyang kulay. At lumabas ang tunay niyang ganda na pagkamorena niya, 'di ba? Doon naman talaga natin makikita, black is beautiful. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi nila. Anhin pa yung maputi kung maitim ang budhi. 'Di ba mga ka-business, mga kapapi? Ganun lang 'yun. So, kung ako papipiliin, mas gustuhin ko pa yung taong sinasabi ninyong value pag sumagot naman sa isip at puso. Pag tanungin ni ka-business, ang sagot ni Kayla lang namang sinasabi ninyong value ay nasa isip at puso niya pag sumagot kay ka-business, di ba? Hindi lang basta-basta nagsasalita ng kung ano-ano. Sinasagot niya kung ano yung tanong ni ka-business sa kanya, pero ang lalim ng kanyang sagot. So, kung halimbawa ay pagkukumpara mo dito sa nagsabing value daw, kung dalawa siguro kayo ni Kayla ang mag-content, mas panonoorin ng tao yung content ni Kayla kasi marunong yung mga pananalita ni Kayla, malalim eh. Hindi lang basta-basta nagsasalita nang wala lang, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ng mga to na value daw plus value, 'di ba? Value daw si Bong, pinart nila ng value. 'Di ba? Di anong kalabasan? Provoke daw. Yan ang sabi nila eh, 'di ba? Hindi ninyo pinapanood yan ng husto kasi nanggagandalait kayo ng galit kasi ipinagpalit ka lang naman sa value, 'di ba? Eh di sampal yan sa pagmumukha mo na sinasabi ninyong value si Kayla. Pinagpalit ka lang naman ni Bong sa isang value na matalino. 'Di ba? Ang pagkabaliw ni Kayla ay kung sumagot galing sa isip at puso. Yun lang naman ang pinagpalit sa'yo ni Bong, di ba? Eh di, sampal yan na sinasabi mo ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo, ang puti-puti mo at ang talinon mo, di ba? Sampal lang yan sa'yo, di ba? Kaya ka gumawa ng kwento na baliw, di ba? Hindi mo naintindihan ang kwento ni Kayla. Wala kang alam sa kwento ni Kayla. Kaya you don't have the right to say na baliw siya, di ba? Mas baliw ka kasi hindi mo alam ang kwento. Panoorin mo kasi para malaman mo. Di ba? From the beginning naman talaga, kahit hindi pa talaga naumpisan yung pagpapagamot kay Kayla. Kung sumagot ito kay Papa Dins, talagang may tono. Hindi kumbaga kung sa gitara hindi basag ang sagot ni Kayla kay Papa Dins. Laging may tono. Lalo na ngayon, gumagaling na siya. Although hindi pa siya totally talagang magaling, pero nakikita na natin how improved ang naging Kayla noon at saka ngayon. Tingnan mo lang naman sa pagmumukha niya, no? Lumabas ang kagandahan ng mukha ni Kayla. Sila pala sa lahat na magkapatid na anak ni Nanay Seni, si Kayla ang maganda. Siya ang pinakamaganda sa kanilang magkapatid. At saka dito papayag kaya si Nanay Seni na magpaalam si Bong, liligawan niya si Kayla? Yan po ang subaybayan natin mga ka-business, mga kapapi. So, ulitin ko po, kung value si Kayla, mas value ka. Kung value si Bong, bakit ka nagmahal kay Bong? Bakit mong sinasabing mahal mo si Bong kung value si Bong? At kung value si Kayla, pinagpalit ka lang naman ni Bong sa isang value. Di, sampal sa'yo yun. So hanggang dito na lang mga kabisnes ang aking reaction video dito sa love team. Sana po ay magustuhan natin itong love team na ito. At alam ko naman po maraming kinikilig dito. Marami talaga ang nagko-comment dito na bagay si Kuya Bong at saka si Kayla. Mabuti pa daw si Kayla. Kahit ganyan, marunong daw magbigay ng pahalaga at marunong rumespeto, marunong magpaalam, marunong
kumbaga marunong siya sa lahat na kumbaga hindi bastos. In short, hindi lang namang bastos si Kyla. Marunong magpaalam, marunong po humingi ng permiso si Kyla. 'Di ba? So hanggang dito na lang mga ka-business, mga kapapi, ang aking reaction video. Kung nagustuhan po ninyo, at please don't forget to share and subscribe at likes po ng aking mga video. At supportahan po natin ang Ka-Business Official Papa Dins TV at Business Family at ang aking mga kasamahang reactors, si Taong Gala Vlog, Anime Reactors TV, Ma'am Please Channel, Kalingap Turak Vlog, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality TV, Reality Vlog, Kamix Vlog, at ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog po. Nagsasabi magandang gabi. Dito Middle East, magandang umaga sa atin sa Pilipinas. May Allah bless us all. Bira Banat, mga ka-business. See you again. Bye.